Alam mo ba na si Marcos ay nagmumukhang tanga? Sinalubong ang mga OFW yung dumating pero dinidma lang siya. Hindi siya niintindi ng mga OFW, ayaw sa kanya ng tao. Kaya nagmumukha siyang tanga. Makikita ninyo yung video, mga kalat. Diyos ko po, nakakahiya yun. Kung ako noon, mahihiya ako. Kasi kalain mo yung tao, sinalubong ko. Tapos yung pala, ayaw sa akin. Parang ano na lang siguro kapal na lang ng mukha siguro yung nagpapatibay sa kanya. Dahil sa ganung pangyayari, ikaw ba naman inaayawan ng tao? Halos karamihan ng tao nandidiri sa iyo. Parang ang pangit pakinggan, di ba? Ang pangit talaga ng ganyan na mangyayari sa iyo pag ikaw ay inaayawan ng tao. Dapat hindi na siya hindi na siya sumalubong dahil nakakahiya kasi ang pangyayari yung tapos binidyohan ka pa, tapos ang nangyayaring pinost pa sa social media, binalita pa sa TV. Hindi maganda. Dapat nga hindi na siya pumunta, hindi na siya nag-ano sa mga OFW dahil alam naman ng mga Pilipino, alam ng mga OFW kung anong ginagawa niya, kung ano talaga pamamalakad niya sa bansa. Wala siyang paki sa mga pangyayari ngayon. Yung regarding sa flood control, ano nang nangyari sa kaso sa flood control? May nanagot ba? Wala. Mas nauna pa yung kaso ng mga vlogger kaysa kaso ng OFW sa mga flood control. Diba? May mga nakukulong ng vlogger pero yung magnanakaw hindi, protektado ng batas, protektado ni Marcos, kaya walang nangyayari. Kung ang pinuno ay magnanakaw, siyempre yung mga tauhan niya magnanakaw din, yung mga sangay-sangay niya magnanakaw din. Kaya dapat alam mo na ang taong magnanakaw ay kailanman hindi nagbubunga ng hindi magnanakaw din. Kaya yung anak niya ganun din, di ba? Yung anak niyang si congressman, ganun rin ang ginagawa. Pag nanakaw din sa kaban ng bayan. Yung kanyang pinsan, ganun din, magnanakaw din. Kaya buo sila, ang kanila mula noon hanggang ngayon ay isang magnanakaw. Kaya sa sunod, wag na tayong bumuto ng mga Marcos dahil ang Marcos ay nakakahiya sa bansa natin. Yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat.